Sa ngalan ng Ama at ng Anak na Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa ating pag-alay ng banal na misa ngayon, hinihiling natin sa ating mahal na Panginoon ay tayo makasama sa pinaghandaan ng Ama. Hindi man nakaluklok ay basta tayo kasama doon sa kaharian niya. At pinaalalahanan tayo para tayo makapamintuho sa banal na pamilya na siyang may karapatan sa mga pinaghandaan ng Ama. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin ta sa ating mga kasalanan, at patnubayan ta sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Sama natin ang ating mga pansariling kahilingan. Sinasama ko rin ang intention ko para sa aking pamilya, sa mga kaibigan ko, sa mga kasama sa devotion to the precious blood. Saka sa pamilya ni Tita Juliet de Luna. Ama naming makapangyarihan, buong puso mong ipinagkaloob sa iyong mga tapat na lingkod ang kadakilaang maging banal na iyong ikinalulugod. Ipagkaloob mong mapaalam kami ng ningas ng iyong Espiritu Santo, na siyang pumuspos sa kalooban ng San Felipe Neri sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Mahabag ka sa amin, Panginoon,
Diyos ng sanlibutan, lingapin mo kami at gawin mong matakot sa iyo ang lahat ng bansa. Sa gayon, makikilala nila tulad ang pagkakilala namin na walang ibang Diyos liban sa iyo, Panginoon. Magpakita ka uli ng mga kababalaghan. Gumawa ka ng mga bagong himala. Tipunin mong lahat ang mga lipi ni Israel at ibalik mo sila sa lupaing ipinamana mo sa kanila noong una. Kaawaan mo, Panginoon, ang bayang itinuturing na bayan mo, ang Israel na inari mong anak na panganay. Kahabagan mo ang mga banal na lungsod, ang Jerusalem na pinili mong tirahan. Puniin mo ang Siyon ng mga awit ng pagpupuri sa iyo. Puniin mo ng iyong kaluwalhatian ang iyong banal na tahanan. Patunayan mo sa iyong bayan ang mga ginawa mo noong unang panahon. Tuparin mo ang mga pahayag na ginawa mo sa pamagitan ng iyong pangalan. Gantihin mo na ang mga umaasa sa iyo. Patunayan mo, Panginoon, na mapagtitiwalaan ang iyong mga propeta. Pagkaloob mo ng dinadalangin na iyong mga lingkod, naway manaog na sa bayan mo ang pagpapala ni Aaron. Sa gayoy, makikilala ng lahat ng tao sa sanlibutan na ikaw ang Panginoon, ang Diyos na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos ng sanlibutan, kami iyong kahabagan. O Diyos ng sanlibutan, kami iyong kahabagan. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw. O Diyos ng sanlibutan, kami iyong kahabagan. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kami nagkasalay, patawaring ganap, at ang pagpupuri sa iyo ng madlay, hindi maglilikat. O Diyos ng sanlibutan, kami iyong kahabagan. Iyong kahabagan, ang mga bilanggong kanilang hinuli, dinggin mo ang daing. Sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod, lingkod mo kaming parang mga tupa na iyong pastulan. Magpupuring lagit, magpapasalamat sa iyong pangalan. O Diyos ng sanlibutan, kami iyong kahabagan. Ang lahat po ay magsitayo bilang pagbubunyi sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nasa daan ang mga alagad patungong Jerusalem. Nauna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa Kanya. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi ang mangyayari sa Kanya. Iwika niya, ngayoy paahon tayo sa Jerusalem
ang anak ng tao ipagkakanulo sa mga punong saserdote at mga eskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya ay tutuyain nila, luluran, hahagupitin at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, "Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo." "Ano yun?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Sana'y makaupo kami sa katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo lalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko?" "Upo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang hirap na babatahin ko ay babatahin nga ninyo, at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa." Ang mga luklukang sinasabi niyo'y para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi, "Alam ninyo na ang mga itunuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang lahat po ay magsiupo. Isang tagpo sa buhay ni Jesus. Sa magandang umaga po sa inyo. Parang naulit. Kaakyat pala ang ni Kristo. Ito ang pagbasa. Pinapakita lang dito ang isang tagpo sa buhay ni Jesucristong anak ng Diyos na nagkatawang tao in the love of mankind. Sa pagmamahal sa sangkatauhan, nagkatawang tao ang anak ng Diyos, bumaba galing sa langit. For God so loved the world that He sent His only begotten Son, that whosoever believeth in Him may not perish, but have everlasting life. So, sa tagpong yun, makikita natin, kailangan niyang harapin ang hamon ng kasunuran sa kalooban ng Ama. The decision lies only in Him. Ano magagawa ng kanyang mga alagad? Meron pa nga magkakanulo sa Kanya. Meron pa nga iiwan siya. May mga bagay na dapat harapin ng solo. Lalo tigit sa pagpapakita ng pagmamahal. Ang nakakalakas ng loob, lalo't sigit sa ganitong sitwasyon, kung ito ay yung uri ng kaisahan.
hindi ka hati. Dahil kaya mo gagawin, kahit ka maghirap, ay kaisa ka. You are one with your Father who sent you. Alam mo, hindi ka pababayaan. You are not alone. Mamatay ka man, maligaya ka. Dahil nasunod mo ang iyong minamahal. Kaya ka lang hindi maganda ang pagkamatay, ay dahil suwail ka, ay di kay Kristo, sa kanyang pagmamahal, sumunod hanggang kamatayan. Because may kaisahan siya. Sa kaisahan, His God is not coming from a distance, but is just with Him. Not just watching Him. Rather, siya na nagsugo ay sumas sa Kanya. At sinabi ni Kristo noon, at ngayon, nababagamag ako, sasabihin ko ba, Ama, alisin mo ang kalis ng paghihirap na ito? Hindi, dahil ito ang dahilan kung bakit naparito ako. So, ipinagkanulo 30 pirasong pilak, itinatwa ni Pedro, marami ang nagtakbuhan, naganap ang pag-aalay ng sarili sa krus. Si Santa Maria at si San Juan, si Maria Magdalena, sila yung kasama sa ilalim ng krus. Sa kasunuran hanggang sa kamatayan, at siya ay muling nabuhay. Umakyat sa langit at naluklok sa kanan. At yung tanong, sino ang uupo sa kaliwa at sa kanyang kanan? Si Santa Maria, deklarado na, iniakyat sa langit, katawan at kaluluwa. Tungkol sa pagluklok sa kanan at kaliwa, ang sabi ni Kristo, wala sa akin ang pagpapasiya. Ang luklukang sinasabi niyo ay para sa mga pinaghandaan ng Ama. Pero para sa atin, basta hindi man tayo lumuklok doon sa kanan at kaliwa, basta tayo ay kasama. Yun ay kaligayahan na ng isang sumasampalataya sa Kanya. Pero, sabihin natin tayo ordinaryo, nasa first level tayo ng pananampalataya, ay paano pa kaya yung mga pinaghandaan ng Ama? Ay, ang tanong, ay sino ba ang nag-alaga sa anak ng Diyos na nagkataon tao? Sino ba ang nag-alaga sa ina ng anak ng Diyos na pinili at inihanda ng Ama? Humigit kumulang 30 taon ay itong mga alagad. Wala pang 30 taon yan, naglilingkod kay Kristo. Hindi ba si San Jose? Asawa ni Santa Maria.
Ang anak ng Diyos ay naghirap, namatay sa krus sa pagtubos sa malaking pamilya. Ang pamilya ng sangkatauhan. At ang tanong ay, sino ang tumayong tatay ng tumubos sa pamilya ng sangkatauhan? Hindi ba si San Jose na nagtangi kay Santa Maria, nagalaga at nagpalaki kay Jesus, nanggaling sa dugo ng katawan ng Santa Maria, yung banal na pamilya? So ano kaya ang masasabi ni Kristo tungkol dito? Huwag mo sabihin, mawawala ng utang na loob si Kristo. I have done my best. Nakapagligtas na ako. Nakaluklok na ako. Ano kaya ang masasabi niya sa kanyang ama-amahan, si San Jose, na nagtalaga ng kanyang buong buhay sa mag-ina? Ano ang magiginong pasa? Ayun ay pinili ng ama, si San Jose. So, noong March 1958, napakita si San Jose kay Sister Mary Ephraim. Siya yung sikat sa aparisyon ng Our Lady of America. Meron pong Our Lady of America. At ang sabi ni San Jose, "My child, I desire a day to set aside to honor my fatherhood, the privilege of being chosen by God to be the virgin father of His Son was mine alone, and no honor excluding that bestowed upon my holy spouse was ever bestowed upon my or will be ever be as sublime or as high as this." Si Santa Maria, pinaglihing walang kasalanan, inihanda talaga. Ay si San Jose, hindi naman totoong asawa. Si San Jose. Pero wala namang nangyari sa kanila. Basta ibinigay ni Santa Maria ang kanyang kalooban para ang anak ng Diyos ay mabuo sa kanyang tiyan. And sa pagpapatuloy, the Holy Trinity desires thus to honor me, that in my unique fatherhood, all fatherhood might be blessed. Makatotohanan bang isipin na si San Jose ay isa sa pinaghandaan ng Ama? Noong 1917, saksi ang 3 bata sa aparisyon ni Santa Maria. Napakita rin si San Jose at ang batang si Jesus. Binasbasan ang mundo kasama ni San Jose. At noon, sinabi ni Lucia, yung matagal na nabuhay na saksi ng aparisyon, sabi niya, the final battle between good and evil would be over marriage and family. Bakit kaya? Nasa na kaya ang pamilya ng sangkatauhan na iniligtas ni Kristo, na binigyang halimbawa ang sakripisyo na dinalang krus ni San Jose?
Sabi pa, when the church recognizes the blessing of Saint Joseph's fatherhood, Jesus will reign in hearts and Mary's immaculate heart will triumph. Ang mundo na binubuo ng pamilya ay hindi nakakapagtakang maibalik sa Diyos sa pumuno ng banal na pamilya. Sa halimbawa ng pagiging ama ni San Jose na siyang bigay ng ama kay Jesus at kay Santa Maria. Ang ama ang nagbigay kay Jesus at Santa Maria kay San Jose. Mahalaga ang ginanap na fatherhood ni San Jose para isipin ang sabi ni Kristo, yung sinabi niyang, para sa mga pinaghandaan ng Ama. Makatuhan na kaya? Kung si San Fernando, mga kapatid, ay pinararangalan natin bilang ulirang ama sa kanyang pamilya. Paano pa kaya si San Jose nagtangi at nagmahal sa banal na pamilya? Buong buhay ni San Jose, kaya lamang ay namatay bago mamatay si Kristo, mag-ministeryo si Kristo. Para kay Jesus at kay Santa Maria, buong buhay niya, ginugol niya sa pag-alaga ng kanyang pamilya. Maganap na nga sa sangkatauhan na ang mga tatay ay maging totoong tatay na nag-aalaga sa kanilang pamilya. Yayamang doon sa aparisyon ni San Jose na sinasabi ni Santa Lucia, the final battle between good and evil will be for marriage and family. Sana maganap na ang paghanda natin ng ating pamilya. So, the final battle between family, between marriage, ay ligaw na ang sangkatauhan. Basta may partner, kahit walang kasal, ay nasaan na. Bakit ginawang halimbawa si San Jose? Bakit nang sabihin ng anghel, Jose, anak ni David, huwag mong katakutang pakasalan si Maria, at kinabukasan din ay napakasal sila. Siguro yun yung final battle. Ang tao ay ligaw na sa kanilang pagsasama, hindi na mag-asawa. Naghahangad na sa pita ng laman kahit wala silang karapatang magsama. Dadako na po tayo sa pag-aalay. Gising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus,
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ng pagpupuri at pagpasalamat, lagi nawa naming magampanan ng buong galak na sambahin ang ngalan mo at paglingkuran ang kapwa-tao gaya ng ginanap ni San Felipe Neri sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Felipe Neri ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahangga ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Yes. Glory throughout the whole world. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco namin Santo Papa, ni Melrey na aming obispo, ni Emilio na obispo emerito, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisan ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at na lahat ng mga banal, ni na Papa San Leon, Papa San Gregorio, Papa San Juan the 23rd, ni Papa San Juan Pablo II, ni Padre Pio, ni San Benito, ni San Roque, ni San Zacaria Biscoro de Jerusalem, ni San Charbel Macluf, ni San Antonio de Padua, ni Santa Monica, ni Santa Teresita ng Niño Jesus, ni Santa Teresa ng Avila, ni San Francisco ng Assisi, ni San Fernando na aming patron, at ni Venerable Bishop Alfredo Mario Obiar, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami at Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbatian tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Narito ang kordero ng Diyos, ang kordero nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay lagi nawang manabik na tumanggap sa pagkaing nagbibigay buhay, katulad ng naging pananabik ni San Felipe Neri sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Inaanyayahan po sa unahan na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal sa simbahan, tutungo sa ibang bansa at kukuha ng pagsusulit, gayon din po ang ating mga frontliners para po sa natatanging panalangin at pagbabasbas. Isusunod po dito ay ang pagbabasbas ng mga religious articles, mangyaring pumunta na rin po sa unahan, panatilihin lamang po natin ang physical distancing ng bawat isa. Maraming salamat po. Manaming mapagmahal, sa iyo nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Hinihiling namin na basbasan mo ang mga kapatid naming ito na nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon, ang anibersaryo ng kanilang kasal, na nakatakdang mga ibang bansa at sasailalim sa pagsusulit. Pagkalooban mo sila ng mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, tapat na kaibigan, maayos na hanap buhay, at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at adhikain upang ito ay matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Most precious blood of our Lord Jesus Christ, our Savior and Redeemer, be with us always, save us against satanic attacks, and through the intercession of our blessed and immaculate Mother, the Lady of the End Times, the Lady most pure, the Queen of heaven and earth, and all the holy angels and saints, and Saint Joseph, the husband of Mary, Saint Michael, the archangel, please protect us. Cover us with your precious blood. May your glory reign throughout the whole world, now and forever. Amen. Atin pong palakpakan ang nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kanilang kasal. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. May the precious blood that pours out from the sacred head of our Lord Jesus Christ
the temple of divine wisdom, tabernacle of divine knowledge, the sunshine of heaven and earth, cover you all, heal you, and seal you now and forever. Amen. At pagpalain kayo lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Maring di natakila, mabunying San Fernando, umaawit ang tao, nagpupuri sa dangal.